PRRD, dating Pangulong Duterte nananatiling malusog ayon kay Kitty Duterte. Healthier than expected. Ganito inilarawan ni Veronica Kitty Duterte ang kanyang ama sa muling pagbisita nitong August 11, 2025. Bagamat may mga puting balbas at puting kilay na sa kasalukuyan, malusog pa rin aniya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinahagi lang ni Kitty na hinahanap ni dating Pangulong Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya. Ngunit hindi pa ito makakabisita sa kanya sa loob ng detention facility sa International Criminal Court o ICC. Nauna nang sinabi ni Hanilet na sinuspinde ang kanyang visitation rights kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Sinabi niya na ang suspensyon ay may kaugnayan umano sa isang tawag kay dating Pangulong Duterte noong July 19 kung saan ay nagkomento siya tungkol sa kaso. Panoorin natin ang video na to ni Kitty Duterte. He is okay. It's just his routine checkup. As you all know, he is old and not exactly in the best shape, but he's okay actually. I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. Okay. He sounded more lively, more sharp, and he was looking for my mother for so many times, and I had to explain to him the situation, and he understood, of course. But ayun, he was constantly reminding me to, do something about it. And I reassured him that we're doing our best. But as of now, I'll be the one who will be visiting him inside. Yeah. Partner Bisdak. Ayan ka partner, good news po yan dahil 'di ba kamakailan na issue na si Ma'am Hanilet hindi nakakapasok diyan sa detention center kay Tatay Digong. Mga ilang araw, 2 weeks yata yun, 'di ba? At least ngayon, ito si Katie Duterte, kinumpirma, nandyan na rin sa The Hague, Netherlands, kasama na rin ng kanyang inayata. At maayos ang lagay ni Tatay Digong. At yung issue nga na dinala, sinugod si Tatay Digong sa hospital, yung pala, routine check-up pala yun. Kasi kinulayan po ng mga anti-Duterte na di umano, si former President Duterte ay hindi na maayos ang lagay. Dinagdagan pa ni Attorney Harry Roque na kumbanat. Yan nga masakit factor eh. Buti sana kung anti-Duterte yung mga nagpapakalat eh, no? Sige, partner, tuloy mo. Attorney Harry Roque na si Tatay Digong daw ay mukhang mamamatay na yata dyan sa detention center. Kinukutya pa ni Vice Ganda, pambihira Attorney Harry Roque. Okay naman pala po ang kalusugan. Wala tayong kay Attorney Harry Roque, kaibigan natin yan. Okay. Nabibiro maayos, nabibiro lang. At ang excited ako dyan mga kapartner, yung pag uwi ni Tatay Digong ba sa Pilipinas, blond din ang buhok, mistiso na. At may mga biguti na. Tatay Digong, huwag mong paputulan buhok mo, i-blondie mo, tsaka yung mga biguti ba, para nakita naman natin si Tatay Digong sa personal na ganyan pala yung hitsura niya dyan sa detention center kasi walang mga picture ngayon eh. Diba? Walang picture ni Tatay Digong. Bawal picturean. Bawal ipalabas sa social media, sa media kung ano bang hitsura ni Tatay Digong. Sana Tatay Diggs, wag mo nang paputulan yung bigoti mo or balbas mo. Blondie yung buhok. Mistisong pala si Tatay Digong kung ganun, partner. Yun lang. Partner ba daw? Partner PL. May partner Bisdak, mayroon naman uso naman sa Senado, 'di ba? May kulay puti diyan ngayon sa Senado, yung dito lang. Kabang ba? Hindi, partner, hindi uso ang tawag doon. Pauso lang ni Kiko yun. Iba yung uso sa pauso lang. Ano tinitina yung kay Kiko? Yung puti? Sinasabihan pala yun? Ewan ko lang. Hindi tinitina yun. Talagang dito lang tumutubo yung puti. Ang tawag ng partner, parang asong kabang. Akala ko tawag niya parang tanga lang. Ay, bawal yun! Hindi naman mura yun. Sorry po. Okay. Parang lang mo, parang. Ganito, partner. No, tama yung sinabi mo, partner Bisdak.
Huwag niya lang paputulan yung mga balbas na para magkamukha na kayo tatay ba? Pero hindi, partner. Masaya tayo dun sa ibinalita ni Madam Kitty Duterte na maganda kalusugan ni Tatay Digong. Bagamat namayat siya dahil syempre hindi niya nagugustuhan yung mga pagkain na inihahanda sa kanya. Kasi alam mo naman yung lugar na yun, partner, matatabang ang pagkain dyan. Oo, iba talaga ang panlasang Pinoy, mas masarap talaga. O, kaya siya pumayat, hindi siya masyado nakakakain ng mga paborito niyang pagkain, munggo, galunggong na pinirito, tsaka tuyo. No, mga ganun ba, partner? Pero at least, maganda kalusugan niya, malusog siya. Kaya, etong mga bata-bata, ni Bangag partner na nagpapakalat na matitegi na daw yung ating Tatay Digong, fake news kayo. Fake news partner, ang problema kung mga ka-DDS natin nagpapakain. Ayan na. Kabel! Okay lang pumayat, wag lang umiwi. Correct. Tama naman. Tama. Uso pa naman ang iwi-iwi ngayon. Ano na? Bemar. Ako na? Nagantay na ako ng go signal eh. Hindi, ako rin. Hinihintay ko si Kapel kung may sasabihin pa eh. Okay na ako. Iyan. Okay. Ato para sa mga nagtatanong mga kabayan, yung tungkol dito sa sinasabi ko, bakit ko laging binabanggit yung motu proprio? Ito po, ginugil ko po ang motu proprio na word. Po yun, no? In Philippine law, motu proprio refers to an action taken by a court or other legal body on its own initiative without the need for a formal request or complaint from another party. Essentially means acting based on one's own impulse or authority. Partner Bemar, ako na, pinakamabilis na explanation na motu proprio. Sentido común. Ayan. Sentido común. Ayan. Yon, sentido común na gawin nila kasi ginagawa nila ito mga partner, di ba? Katulad ng ginagawa nila ngayon kay BP Inday Sara, lahat sila nagtutulong-tulong, hindi naman sila hiningan ng panig ng kabila. Pupunta na lang sila ng kusa. Mayroon pa nga isa diyan, halos maputulan ng ugat kasi sigaw doon sa labas ng Senado, di ba? Napanood nyo 'yon? Oh, lahat ng mga ito nakikialam po sila. Yung pong ibig sabihin kung bakit itong mga legal luminaries natin pinipili lang nila yung kanilang gustong pakialaman. Yun yung punto ko dito kung bakit ko laging sinasite ito, no? Okay, punta na tayo dito kay Tatay Digong. Itong si Tatay Digong, natuwa ako dito kay Kitty Duterte dahil ito sa kanyang binalita na okay pala si Tatay Digong kasi nga isa sa dati natin napanood noon at nalaman ayon kay Vice President Inday Sara Duterte, masyadong pumapayat si Tatay Digong. Ngayon, kahit paano, nakakaramdam po tayo bilang isang nagmamahal, supporter ni Tatay Digong, nakakaramdam po tayo ng ginhawa sa ating kalooban na kahit medyo pumapayat at nag-iba ng kulay ng mga balbas or bigote or buhok, dala na lang po ito ng katandaan. At least po, sure po tayo ngayon na nasa maayos pa rin pong kalusugan ng ating Tatay Digong. At isang nakakatuwa pa rin dahil lumalaban talaga si Tatay Digong. Ibig sabihin nito mga babayan, mayroon pong pinaghugutan si Tatay Digong at malamang isa dyan, bukod sa kanyang pamilya, kayo po na taong bayan na umaasa sa kanyang muling pagbabalik dito sa Pilipinas. Yun lang mga partner. Partner. Stress to muling pagbabalik ka. Partner, at least si Tatay Digong, mga partner, umabot ng ganyang edad, 80. Ewan ko lang, isang mama, baka kangingiwi niya, basta hindi siya umabot ng ganyang edad, partner. Huwag niyo naman kantsawan si Tabi. Kaibigan natin si Percy. Kaibigan natin si Percy. Love na love natin niya. Akalain nyo, kinampihan si Vice Ganda. Mga partner lahat tayo yung mga nanonood natin, no? Hanggang lang po, hanggang hindi pa po tinatanggal na endorser yung kinakailangan igalang natin si Tatay Digong kasi ang ganda Partner, tatanggalin na daw siya, partner.
Na ano? Tatanggalin na daw sa endorser. Na endorser. Oo, ipapalit ka daw, partner, payag ka. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Vice Ganda. Pero sa online gambling, partner, sa online gambling ka ilalagay. Ay, bawal sa atin yan.